siling ano yan? Bell pepper. Bell pepper yan. Magkano kinikita niyo po noon compared sa ngayon? Mas malaki ngayon. So may idea kung magkano ang ano niyo no? Siguro yung compare sa salary namin na monthly, kasi dati tumatanggap ko mga around nasa gross na yun sa company, nasa more or less 30,000. So ngayon yung 30,000 siguro sa isang linggo mababa yun. Ngayon? Oo. 30,000 sa isang linggo lang? Oo, mababa yun. Pinakamababa na yun. Ka-Travel Bro. Travel, explore and learn. Don't forget to like, comment and subscribe to our channel for more content. Dito tayo ngayon sa Naapit Seedling Farm dito sa Santa Rita Norte, Agoon, La Union. Kasama natin si Sir Florante Mirandi po. Ayan, si Sir Florante Mirandi. Tutur tayo dito sa kanilang farm kung ano-ano yung mga nakapaloob dito, paano sila nag-start, and then may mga ideas na pwede siyang i-share sa atin sa mga gustong magtanim din. Bakit Naapit, Sir? Yung Naapit kasi, sir, derived from Ilocano word na mabunga, parang gano'n. Kasi yung negosyo namin seedling, so naisip namin pag Naapit, parang at least pagbibenta namin. Ito group effort po ito, sir? Opo, 3 po kami na mga technician. Nag-start ito, sir, last year August, na pag-usapan lang namin, parang kwentuhan lang. Tapos nagsimula kami sa maliit lang, parang ang capacity nito dati mga nasa 500 seedlings. Okay, so nung nakita namin may potential, maraming bumibili, nahanapan namin yung market, inunti-unti naming mapaluwang. So from wala pang isang taon, nasa 6,000 capacity na kami ngayon. 6,000 capacity na ano yun? Seedlings. Wala pang isang taon. So August, anong buwan pa lang ngayon, sir? Yung capital, sir, magkano po ang naging ano nyo nun? Ang start po namin dito, sir, hindi siguro ang lahat-lahat na ba, sir? Yung pinaka-umpisa po. Yung pinaka-umpisa nung nagsimula kami, ang balikuan lang mga nasa around 100 mga. Sarili po ninyong puhunan na po yun? Oo, bali nag-share na rin kami na magkakasama na pag-usapan namin. Ito lang yung parang share natin sa ngayon. So nag-start kami sa from 100,000 bali. Tapos nung tumubo, ayun na, ininto-into namin mapalaki. Kaya ang isang building, ang cost nito nasa around 200,000. So 3 building ito mga. So wala po kayong mga yung sa mga support from the Department of Agriculture para bali, sir, nag-try kami na mag-apply dun sa loan ng yung kaya sa agriculture. So hindi pa namin natapos yung proposal, pero hopefully siguro matapos namin hanggang September. So yung naging unang puhunan ninyo galing lang muna sa bulsa niyo? Bulsa lang muna, Bulsa lang talaga, wala. Sa sahod namin kasi dati empleyado kami. So 3 kami empleyado. Sa government po ba? Hindi. Sa mga private company na mga nagtitinda ng chemical. So empleyado kami dati. Ngayon, magkano kinikita niyo po noon compared sa ngayon? Mas malaki ngayon. So may idea kung magkano ang ano niyo no? Siguro yung compare sa salary namin na monthly, kasi dati tumatanggap ko mga around nasa gross na yun sa company, nasa more or less 30,000. So ngayon yung 30,000 siguro sa isang linggo mababa yun. Ngayon? Oo. 30,000 sa isang linggo lang? Oo, mababa yun. Pinakamababa na yun. Ang mas mataas. Kaya dati po ba may knowledge na kayo sa ganito farming talaga, sir? Sa farming meron, pero dito sa pag-seedlings wala talaga. So ang ginawa namin dito nung una, talagang marami talagang nasisira kasi hindi namin alam yung management. So yun, ang ginawa namin, pumupunta kami sa mga farm na malalaki. So naging nyo din, may mga tasking kayo na magkakasama, may mga specialties na sila? Meron. Kasi ang ginawa namin, ako yung parang magmamanage dito sa loob. Merong nasa labas marketing. Marketing yung kasama namin kasi hindi pa nag-resign . So 2 kami na nag-resign para at least may tumutok dito. Yung isa naman delivery.
So ang ano ninyo dati, mga trabaho nyo, yung mga sa technician na na-mention nyo sa technician din, sa mga, ibig sabihin sa mga gamot-gamot din. Gamot din, related din sa pagtatanim, pero yung standing crops na siya, yung namumunga na, yan, mga support namin sa farmers. So hindi kayo nahihirapan din pala? Hindi rin. Ang kon lang namin, kasi iba yung management ng seedlings. Medyo mas critical siya taba, medyo maliliit, mas sensitive siya. Doon kami nahirapan, kaya ang daming adjustment na ginawa namin. Talagang araw-araw na gumagawa kami ng research trial para at least ma-perfect namin yung tamang timpla ng seedling, ay nung lupa, chemicals na gagamitin. Tour nyo po kami dito sa ano, paano po ba ang start nito? Dito sir, available ang lahat ng klase ng lowland veggies. Pag lowland veggies na sinasabi natin, yung pinakbet, kumbaga yung sili, kamatis, talong, no? Yun yung mostly na available dito. So ito yung unang building namin, kung makikita mo. Medyo sira-sira na siya kasi yan yung pinakauna naming building. So, maraming bakante kasi maraming nabenta. So araw-araw sir, mga ilang piraso po ang nagiging ano nyo, na nabibenta po ninyo? Kung maganda-ganda sir, mga nasa lalabas dito, mga araw-araw sir, no? Mga 200 to 300 sir. 200 to 300. Ang dami. Pinakamababa siguro 100 mga ganun. Ang lumalabas dito. Kasi minsan bol, ito may papaya tayo dito. Ito yung papaya. Ito sir, yung mga bunga nito, malalaki? Malalaki, dwarf papaya, red lady. Yung maliliit na papaya, pero namumunga na siya. Yung matatamis yan, yung pansalad. Oo. So, ito, sir, Gaano katagal po yan sir bago mamunga? ay ito sir, mga kwan siguro to, hindi ko kabisado ang papaya sir. Kasi pang kwan lang namin, service item. Ang lalaki ng dahon niya sir, no? Ibig sabihin malalaki talagang bunga nito. Maliliit siya pero mamumunga na. Maliit pa lang namumunga. Ito talong sir. Sir, may identification po ba dyan kung ano yung mga ano, kasi may mga komisyon lalaki hindi rin magbubunga mga... I think sir, hindi masyado sa kwanto yung sabi nilang yung lalaki. Kasi hybrid siya sir. Hybrid. So ibig sabihin possibilities po na panay mga Panay babae. mga babae po yan kasi hybrid. Sa kwan nangyayari madalas yun sa mga native inbreed. Ano pa po sir? Ito mga talong. So, Ilan capacity nito? Ilan na po ito? Sa dami na ito. Hanggang doon ito available ito mga nasa 400 ito sir. 400 pieces? 400 pieces po. 403. Gaano katagal na po ito sir? Sakto mga kwanto mag-iisang buwan. So for release na siya. For release. Ito kwan na to may kukuha na dito kaya naka-prepare na siya na ganito, napilihan na. Kasi may kukuha na. Meron na siya. Oo. So ito mga ready for dispose na po ito. Oo, ready for dispose. Kasi hanggat maaari, hanggang 30 days lang kami release na siya. Para yung costing mo, yung makuan mo siya, matipid mo. Kasi yung labor ang tataas. Ito kayo mga gamot na gagamitin. Hanggat maaari, 30 days dispose. Oo, para hindi masyadong malugi, mga ganun. Ito yung mga bagong tanim namin. Mga pasunod namin. Ito sir, mga katatanim lang ano? Katatanim lang ito sir. So talong din to sir. Mostly kasi ang tanim dito sa La Union, mga talong. Mga pinakbet. Talong ang madalas. Best seller niya? Oo, best seller sir. Kaya kung makikita mo hanggang dun sa building, hanggang dun sa mga bagong tanim. Oo. Talong lahat. Napakalawak. Mga ilan ang nagmi-maintain nito sir? Ngayon, nasa kwan kami sir Nasa 10 hanggang 12 kasi yung iba on call lang. On call. So arawan na yan or per ano, Arawan, kada tawag? may stay-in kami dito, 3, mga lalaki kasi kailangan maaga yung dilig nito Kaya may stay-in ako na 3. Paano sistema ng pagdidilig nila sir? Ringgilya, ganun? Hindi sir. Makina talaga yung power sprayer na para mabilis, hindi kaya ng ringgilya. So when it comes sir sa sa bentahan, mga magkano po market po ninyo dito pag nag-wholesaler sa per piece? Ang kwan na talaga namin sir, maraming presyo kasi sir, depende sa sa lugar. So dito, pipick upin man or i-deliver namin kung marami, 180 lang talaga sir. 180 per tray na po yun? Per tray na po. So pumapatak sa isang piraso, ang isang tray mga ilang seedling parang po yan? kulang-kulang piso. Hindi Mura. aabot ng piso. So makakapamili yung ano? Oo sir. Tapos ang maganda rito, pag pupunta sila dito, mapipili nila yung gusto nila. Kasi kung sa iba maraming concern na dumating sa amin may maliliit. At least dito makikita nila yung pupunta sa kanila. Bintahe. Oo. Bintahe.
How about sir doon sa mga nagpapa-deliver, may additional cost din sa delivery fee? Wala sir, bali kwan sir ang ginawa namin kaya free delivery, same price. Kasi maraming malalaking farm din na kompetensya. So ang ginawa namin dito, yun na yung parang serbisyo namin. Basta kumuha lang dito, di-deliver namin. Para at least mabilis makilala itong farm. So ano pa ba yung mga pwedeng, may mga tip po ba tayo sir, paano ito? Kung alagaan, ganun, para hindi masira yung mga nabibili nilang seedlings. Okay. So ang advice ko sa kanila pag bumibili sila ng seedlings, ang pinakamaganda dyan, pre-order kasi sir, no? I-order nila in advance para ma-reserve, tapos 2 days o 2 to 3 days before nila itanim, kunin na nila or i-deliver na. Huwag nilang kukunin pag malayo-layo pa yung taniman kasi baka hindi nila kayang i-maintain yung seedlings. Kasi ang kailangan nito, kaya dito kasi may net na napapaarawan namin sa tamang oras, nadidiligan namin sa tamang oras, at saka yung fungicide, insecticide. Kasi ang pinaka-critical dito yung mag-maintain ng dahon. So may mga gamot kaming ginagamit para hindi masira yung dahon. Kasi kung naulanan lang sa kanila yan, for example, dineliver natin or kinuha nila, ilinagay lang nila sa isang lugar, masisira kasi yan baka hindi sila aware na pag naulanan pwedeng tamaan ng fungus. Sir, ano mga na-common na nagiging nyo, na i-encounter nyo na problema sa ganitong larangan? Pinaka-problema lang naman nito sir, yung dumping off na tinatawag namin. Ano ibig sabihin? Yung parang paglusaw o yung biglang pagkamatay ng maliliit na tanim. So yun yung pinaka-problema ng mga maliliit na punla, no? Pag nalusaw sa halos lahat, malulusaw. Paano nangyayari sir? Anong nun? Parang yun caused by fungus or bacteria yun na sa maliliit na stage. Sa tama kasi mahina yung resistensya niya. So parang ganyan, yung mga ganito? Wala ngayon sir kasi ang madalas yun pag medyo malamig yung panahon tapos umuulan. Ayun ang ulan. Tapos sobra sa dilig. Pag sobra sa dilig, maulan tapos hindi masyadong natutuyo ang tuyo, stagnant yung tubig. Kaya may mga may ito namang net na to para lang sa protection naman para sa sobrang init. Para hindi masyadong matuyo, ganun? Hindi sir. Paano ang nito sir? Paano dilig sa isang araw? 2 beses sir. Umaga sa hapon? Oo, pero pag umuulan or walang init sa maghapon or umulan sa maghapon, 1 beses lang, umaga lang. So, ang dami. Ano pa sir yung mga pwede nyo pong ma-share sa atin, mga viewers? Tignan natin dito sir. Ang dami. So guys, tingnan nyo ito mga dami mga ilang araw, sa isang araw sa mga nagde-dispose nito kung sunod-sunod yung... Kahapon, ang lumabas sa amin kahapon 300 3 beses nag-deliver yung mga. Ngayon may nauna na 100 na i-deliver. So around La Union lang po ba or may parts ng mga depende iba? Sa volume sir kasi kung medyo malayo, kung 100, lalo na for example Ilocos to, kailangan may minimum order kasi malulugi kami sa tracking. So mga magkano? Sa mga minimum of 200 sir, i-deliver namin. 200 pieces, gano'n? 200. So mga ilang, tray yun? Tray. 200 tray. Ito sir, yung mga bago naming tanim. Ginagawa kasi namin dito pag naka-schedule. For example, naka-schedule na ilalabas to sa Miyerkules. Ngayon pa lang nagpapatanim na kami doon para at least may patch up agad. So yung mga i-estimate sir, mga ilang days bago ma-dispose yun? Yung mga seedling, pinakamadali na alagaan? Pinakamadali sir yung 25 days sir. Kung depende sa farmer, pero ang pan kasi talong or sili? Talong parehas sir. Parehas lang. Ito mga bagong tanim na. Ito yung bagong building namin, bakit? Sige pa. Ayan. Ito na isa. Yung patapos na siya. Ito, capacity nito yung mga nasa around 2,000. Extension na to no sir? Extension. Ilan ang capacity niya sir? 2.5 to sir. 2.5 na tray? Oo. 2.5 na. Bago. Ito may laman na rin. Pinaragahan na rin. Pero parang medyo mas mainit dito kaysa kabila. Oo sir, kasi mas malapit. Open pa. Oo. Ito dati sir, bakanting kwan lang to Bakante lang ito na ang nangyari kasi dito, yung kaibigan namin, bakanting lote ito na parang
Tataas ng damo. Hanggang Oo. siguro hanggang dibdib yung Pero sa inyo, hindi nyo inuupahan. inuupahan ito, sir. Ano upahan? Oo. So hanggang dibdib, sabi nung may-ari baka pwede yung i-improve or Oh, may share na lang siya. di kwan lang, renta lang ang usapan. Mga magkano ang renta niya? Bawi din naman, di ba? Oo, sir. Per annum kasi kami dito. So, Guys. tinaniman dati ng sibuyas ito pero nalugi, kaya ang ginawa namin hanggang doon sa dulo, lalagyan namin ng ganito. So ang target kasi namin monthly may matapos na. So whole year round po ito, sir? Na ganito ang ano niya? Wala namang season na mag-i-stop kayo ng May mahina, mayroong mabilis, malakas. pag tag-ulan, mga ganon? Tag-ulan, mabilis din. Nung May, June, yung halos lahat yan, 1 linggo lang, 2 linggo na ubos yung karga. Pero wala kayong plan kasi ang area dito, mga tabako ang tinatanim. So yung iba seedling din tabako. Ang La Union kasi, sir, kung titignan niyo, sir, dito sa baba wala masyado. Oo. Pero sa mga highland, lalo na dito sa parte ng Aringay, Cabasa, Santo Tomas magsisimula na rin. Kasi usually nakikita kong mga ganito greenhouse noon dito si mga tabako ang tanim. Tabako. So ito ngayon, nakita lang namin yung opportunity nitong lowland veggies na ito. Kasi 4 years ako nag-iikot dito, ang pinaka-problema talaga ng mga tao dito sa La Union, yung mga nagtatanim. Mahal ang seedlings, tapos malayo ang kukuhanan nila. So mahal na, malayo pa yung kukuhanan. So yun yung naging basehan namin para at least mas masuportahan namin yung mga farmers dito sa La Union. Bigay kami ng mas mababang presyo, deliver pa namin. So ang ano nyo na lang, ang seedling po, sir, pinagkukuhanan ninyo, bali may mga supplier din kayo? Supplier ng Sa mga, yung pinapatubong yung mga buto, mga- meron din. Kamusta po ngayon ang market, pag binibili? Depende sa stock kasi kung ang nangyayari ngayon, pag kukunti yung stock ng buto, ang ginagawa ng mga nagtitinda, tinataas. So dito rin, sa local din kayo kumukuha? Dito rin. Yung mga partners din natin dito. May Sa mga kinukuhanan farmers. tayo sa Balawan, may kinukuhanan. Balikon kasi yan, sir. Yung hybrid na nakalata na yung binibili. Sige. Punta, sir, dito. Sir, ano po yung usually nagiging market ninyo? Ano yung mga nagiging madalas nyong buyer sa ganitong mga seedlings? Bali yung mga supplier na kasi ang kumukuha dito. Supplier mismo? Yung mga nagbabuy and sell din? Oo, yung mga buyer ng mga talong, sila na yung mismong naghahakot dito tapos i-distribute na sa... Nag-wholesaler din sila? Oo, binibenta rin nila ng mga... Pero yung mga taga dito, may mga... Dito sa Agoo, marami kasi nagtatalong dyan. Halos lahat na dito kumukuha. Alam na nila. So far dito sa La Union, kayo po ba ang pinakamalaking supplier ng mga seedling so far? May mga ahente, sir, no? May mga nanggagaling sa ibang lugar, Pampanga, Pangasinan, na doon naman yung greenhouse. So dito, kung greenhouse pa lang dito sa La Union, ito pa lang yung pinaka malaki. May mga nabanggit pa ba akong mga hindi pa po ba akong itanong na mga gusto nyong i-share sa atin? Lang, sir, kung ang advice ko lang sa mga bibili dito, kasi lalo na yung mga, hindi ko naman din i-discourage na magtanim sila ng palay or kung kung may mga bakanting lupa na hindi naman nagagamit, baka pwede nilang taniman ng gulay. Kasi napakalaki ng potential or ang kita ng paggugulay. So sa 4 na taon ko dito sa La Union, marami akong nasaksihan na mga umasenso dahil sa paggugulay. Dito tayo, sir. Sir, di ba may mga yung sa mga government, may mga backyard farming o gulayan sa barangay? Yes. Na nagiging programa sila? Usually na itatap ba sa inyo o na-i-coordinate ba sa inyo na dito na lang sila kumuha para? Ayun lang, sir, sa ngayon wala pang suporta gaano sa mga ganyang programa. Pero may mga naman dito, yung lalo na yung mga malapit-lapit na barangay na gusto rin na magbigay ng mga ganito, may mga kumukuha din. So nagkakandak din po ba kayo ng seminar para sa mga gustong matuto ng Dati, sir, yan yung pinakatrabaho ko na nagkakandak ng seminar sa
kung paano pagandahin yung talong, paano palaki na maayos. So 4 na taon kong ginagawa yan, sir. So halos lahat dito sa Aringay hanggang Santo Tomas, Caba, Nagilian, yan na So ano yung libre? Or, libre yun, sir. Libre yun. oh, tingnan mo, may libre pa palang seminar para sa mga... Suporta ng company yun dati, sir. Tapos pamirienda, gano'n. Sir, ang ganda ng ano nito. Oh, tingnan natin yung ano niya sa loob niya, guys. Oh. Ang ganda ng pinaka puno niya. Matataba, ano? Yes, sir. Ito kasi ang ginagawa namin dito, sir. Ay, pino talagang. Pwede, sir. Makikita mo yung healthy na seedlings pag puti lahat yung kanya. Kagaya nito. Ayun, Tapos makita mo yung kahoy niya medyo talaga mataba tapos matigas. Ayan. So malaki yung chance na talagang lalaki siya na maayos na mamunga. Ayan, sir. Tignan mo yung ugat niya. Puting-puti. Oh. Laki ng puno niya agad. So yan ang tip para ano, Pag yung mga gusto nilang pag healthy na mga healthy na seedlings. Puti yung kanya. Ganyan din po ba sa kamatis saka mga ano, ibang variety ng... Oo, sir, halos pare-parehas. Ito yung may mga sili tayo dyan, sir, pero maliliit pa. Ayan, mga nandito, yung sa kabila. Ito. Ito, sir, yan. Naka-segregate sila, guys. Oo. Ito bang mga sili ito? Sili. So karamihan, sir, nabenta nyo na. Yun na lang natitira. Yan yung pinakamabili ngayon, sir, sili. Siling panigang po ba ito, sir? Panigang. Ayun, guys, naubos na yung mga... Ito, katatanggal lang namin nung yung karga nito, mga nasa 1,000. So ano nagiging ano nyo dito, sir, ng mga gastusin ninyo sa araw-araw para ibig sabihin sa production ninyo dito? Yung sa tao, labor, usually. Mga magkano po ang nagiging ano nyo dun? Nagagastos nyo po sa labor? Sa labor sa buwanan ba, sir, araw-araw? O depende kung anong ano nyo, paano bang sistema nyo? Sa Arawan sila? Hindi, weeklyhan kasi yung pasahod namin dito. Bali ang lumalabas sa akin kulang-kulang 20,000 weekly. 20,000 weekly, medyo malaki din ano? Oo. Pero dito rin, mga nasusuportahan ninyong yung mga kapitbahay din. Oo, yung mga walang trabaho dati. Kaya ko nga sinasabi sa kanila, kumusta yung sitwasyon nila ngayon nung wala pa sila. Kasi dati daw, yan, nagtitinda sila. Wala namang kuwan. Pero hindi araw-araw may makatinda. Mga kabataan din ganun. May mga kuwan ngayon, pero hindi pumasok kasi nag-outing. May mga estudyante na nagbakasyon na pumapasok ngayon dito. Sige, sabi ko, pasok kayo, at least makaipon sila pang allowance. Mga 4 sila estudyante. Sir, mga pag wala silang pasok, pag walang pasok. Ngayon, bakasyon kasi kaya pumasok sila. Sabi ko naman, pag Sabado at Linggo, kung wala silang gagawin, pwede sila. Hindi naman mahirap yung trabaho nila dito. Ay, hindi, sir. Sir, paano po yung ano ninyo to? Paano yung pag-process ninyo o pag-handa sa lupa? May mga lupa rin po bang ano? Yes, sir. Hindi, kasi baka ang alam ng iba, yung ordinary lupa soil lang. Ordinary. Hindi. Yung material, in-order namin sa ibang lugar. Tapos kami na mismo yung nagtitimpla, gumagawa. So, itong lupa na ginagamit namin, siguro sa mga 4 na buwan, 5 buwan bago namin na perfect yung tamang lupa mixture niya. Mixture niya. Kasi hindi mo mapapatubo ng ganyang sabay-sabay pag hindi tama yung timpla mo, pag may sobra, tapos marami talagang bansot. Per ano ito? Per piece talaga ang nilalagay nyo na? Yes, sir. Isa-isahan talaga yan. Yung mga trabaho ng mga estudyante, itatanim yan ng isa-isa. Wala kasi ngayon nagtatanim absent sila Pero ang kanyan, isahang itinatanim yan. Tapos, pagkalipas ng 2 araw, saka namin ilalatag. So itong mga ito, kung nakikita mo, sir, napakaganda na ng itsura nito. I-share ko lang. Hindi namin dinidispose agad ito. So, kasi tignan mo, sir, hindi naman lahat kasi malalaki. May mga size. So, yan. So, pinipilian? Pagpapantay-pantayin namin yan, sir. So, yung mga maliliit, tatanggalin yan. Yung malalaki lang ang madidispose ko. May iwan yung maliliit. So, naglilipat-lipat din ng meron tray? Din, sir. Yun yung magastos sa ribot. Yun yung kumakain. Para pare-pares ng sizes. So, ang mixture ng ano nito, sir? Soil? Mga kukupit po? May kokopit. Black soil? Meron ding organic, tapos may kunting kwan lang.
secret ingredient. Secret ingredient. Yun ang ano, pinaka pinakapamatay sa Kasi yung lahat i-compete ang ginagamit pero kanya-kanyang kuan eh. Oo. Ito sili. Bali ito lahat order na lahat to sir eh. Oh, Itong lahat ng kuan sir, lahat ng sili. lahat ng sili na nakatanim dito sir, may buyer na ito. Ah, Lahat ng parang pinatanim na lang. parang pinatanim na lang. May advance payment na rin siguro. Meron. Ganda. Kaya yun, dati talagang awa naman ng Diyos medyo hiraos din. Marais na. Pati kapitbahay nakikinabang din dito. No? Oo sir, kung may hihingi ng tanim, May pangpakbit na lang. Gulay ano na lang. gulay. Kung Parang ito yung ano, sili naman to sir. bell pepper. Hindi sir, Panigang ba ito? panigang. Pero tira na lang to sir. Ay, ito na yung mga Tira na lang yung parang sobra na lang. So ang problema rin pala dito sir pagka ano na yung nababaluktot na pagka nag-overdue na. Oo sir, merong mga ganon. So ang gagawin namin doon, alisin na namin, palitan namin ng Ito iba-iba pa paano ito magkaiba ang ito sir, sili na to, yung manghang Taiwan. Taiwan. Tapos ito, ang dahon niya medyo palapad oh. Taiwan yan, Jack. So, lahat ng nakatanim na sili lahat dito na mga maliliit. May-ari na. May-ari. Pinatanim na lang guys. Tinatanim na lang. Paano sir pag may bibili pa po? Kaya sir, may mga iniiwan kami din na mga Per piece mga pang walk-ins. pang walk-in. Kasi hindi maiwasan katulad nung kanina kung naka-akot ko. Kahapon maraming nag-walk-in kasi linggo eh. So ano mas madaming walk-in Mas marami order sir. order pa Kaya rin? kami nahirapan sir kasi maliit lang yung pan-deliver namin. Naabot kami hanggang gabi. Ganun. Kahapon hanggang gabi kami. Ngayon Kasi hanggang gabi na naman. Nakita ko lang yung Facebook page ninyo. Kaya nakita ko. Ang pupuntahan ko sana yung sa San Gabriel. Pero sabi ko mukhang marami. May ano yung concert sa San Gabriel? Ganito rin. Pero yung inaano ng Department of Agriculture din yata yung mga young farmers din. Ayun nga sir, yung isasali kami sana sa kuan Doon? sa ano yun, yung challenge ng kuan nga. Pero yun yata, suportado sila ng may mga... Maraming salamat sa panunood. Ka Travel Bro, huwag kalimutang mag-subscribe para updated sa susunod pa nating content.